Naglalakad ako papasok sa opisina ko. 1:45 na ng hapon. Ang aking mga kapartner o kasosyo sa negosyo, mga kapatid mula sa iba't ibang ina, na nasa conference room na sa kabilang bulwagan. Mukhang asar ang bawat isa, lalo na si Clark. Hindi ko kailangan ang opinyon nila ngayon. Nagpa siya akong tumayo sa harapan nila. Si Jackson ay nakasimangot. Hindi ako pinapansin at patuloy ito sa pagtatay. Hindi man ang kinikilala ni Leo ang presensya ko. Tumango si Giovanni sa akin bago lumabas ng kwarto at si Anton ay hindi rin masyadong magulo. Problems absorbed in some finance report. Gayunpaman, si Oathman sa kabilang banda ay nanggagalaiti. Siya ang pinakamatagal kong kaibigan mula noong kindergarten. Ngunit ngayon ay nagsisimula siyang magalit sa akin. Okay, na-late ako. Para bang hindi ako laging late? Kung sa bagay lagi naman talaga akong maaga. Anong problema mo, Otto? He hates me when I call him that. And unless I pest him off, he won't tell me what is the problem. Anong meron? Anong mali? Ginagaya niya ako. Ikaw. Ano ang mali sa iyo? I called and messaged you all night. Till 6 a.m. this morning. Hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Ngayon si Oathman ay nagsisimula ng magalit sa akin. Sino siya sa tingin niya? Aking nobya? This isn't about me not returning your calls. Alam kong galit ka. Dahil meron pang iba. At ang hindi sa pagsagot ko sa telepono, dahil ka nagagalit ng ganyan. So ano ba ito? Napatingin siya sa akin. Dahil sa pagbanggit ko ng pangalan niya. Ang tensyon sa silid ay napakataas, na maaari mong putulin ito ng kutsilyo. Lumipat ako para umupo sa upuan sa tapat ni Oathman. Dude, anong nangyari? Iniwan ako ni Brooke. Natigilan siya. Nagulat ako. Sina Brooke at Oathman ay magkasama mula noong high school pa sila. Nanatili siya sa kanya, sa hirap at ginhawa. Mula sa pagpasok sa high school hanggang sa pagtatag ng kanyang multi-million-dollar na kumpanya. Sa totoo lang, nauubusan ako ng salita. Pero tinatanong ko ang tanong na iniisip nating lahat. Bakit? Maging kasi ako. Nakipagsiping sa iba. Kung kanina ako ay nabigla, ngayon ako ay nakatunganga. Anong ginawa niya? Si Oathman ay nanloko. I'm sorry kung wala ako nakapag-chat kagabi. Pero sa totoo lang, kahit anong kailangan mo, nandito ako para sa inyong dalawa. Kayo ni Brooke. Si Brooke ay palaging kaibigan ko. Well, kung patas ang buong grupo namin. Then she and Oathman got together in high school and have been together ever since. I don't know all the details, but I will support them both, even if I think Oathman played a dick move. Nagpa siya akong sabihin sa kanya ang tungkol kay Francesca. Hear you lang. I addressed the rest of my friends, brothers, business partners. Clear of all a bit alright. Umalis na silang lahat kaya ako na lang at si Oathman. I meet this girl. Sabi ko sa kanya. But we're both pretty drunk. And I don't know how. Or why but I woke up late this morning. At pagising ko wala na siya. And I left so strange. Like I wish we'd woke up together. It was strange. Tumingin sa akin si Oathman. Life I've grown an extra 2 heads. Nakipag one night stand ka. At ngayon malungkot ka. Kasi umalis siya ng umaga na hindi mo alam. Before you could leave her alone in your penthouse. With some cafe. Tumawa siya sa akin. And I smiled because he knows my routine.
It wasn't like that. Kilala niya si Javier at Harriet. Hindi siya bayarang babae. She seems a genuinely nice girl. And something just clicked. Sinabi ko sa kanya, si Uthman ay mapagkakatiwalaan kong kaibigan. At masasabi ko na siya ay isa kong matalik na kaibigan. Pagkalipas ng ilang taon, ang pangarap ni Francesca para sa pagiging isang profesional na mananayaw ay nakahud. Hindi nakalimutan. Permanenteng nakahud lamang sa susunod na 15 taon hanggang sa kanya ngayon. 3 old twins head off to college or into the world. But I wouldn't change anything for the world. Nakaupo ako ngayon dito. 3 taon at 7 buwan. Mula noong aking nakamamatay na one-night stand kasama ang kanilang ama. Tinitingnan ang pinakamagandang pares ng mga bata na nakita ko. Ang aking anak na babae, si Lucius. Magiging isang heartbreaker. Kahit 3 taong gulang ay walang kapantay ang kanyang kagandahan. Ang kanyang mahabang blonde na buhok ay umaagos lamang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang balat ay perpektong tan. At siya ang may pinakamagandang asul na mata. Ang iris ay pinalilibutan ng isang mapusyaw na asul na kulay. Nakalaunan ay naglaho sa isang mas madilim na asul na gilid. Ang lahat ng kanyang tampok ay perpekto din. Hindi ako makapaniwala na may bahagi ako sa paggawa sa kanya. Gayon din ang aking anak, si Lucas. Ay kapareho ni Lucius, maliban sa anyo na batang lalaki. Siya ay pinanganak bago ng kanyang kapatid na babae. Ngunit hindi ko pa nasasabi sa kanila ang detalyeng ito. Sa kabila ng ilang beses nilang tanungin, dahil alam kong ito lang ang gagamitin sa pagtatalo. Hindi nito ginagawang mas mababa ang kakayahan ni Lucius kaysa kay Lucas dahil mas bata siya ng 20 minuto. Dagdag pa, mas madalas silang mag-away. Bilang single parent, ay talagang mahirap maging mabuting pulis at masamang pulis. Ako ay halos palaging mabuting pulis. Maliban kung ang aking mga anak ay gumagawa ng isang bagay na mapanganib, na maaaring ilagay ang kanilang buhay sa panganib pagkatapos ay mapunta ako sa lahat ng mama bear. Pagkatapos kong malaman na buntis ako, ay lumipat ako sa southern Spain para manirahan kasama ang aking mga magulang. Napakalaking paglipat mula sa Amerika patungong Spain. Lalo na na-stress sa pagiging buntis at pagtiyak na hindi malaman ng ama. Natatakot ako na kunin niya ang aking mga anak. Kaya pinangkuan ko ang lahat na nakakaalam na hindi sasabihin kay Marcos na siya ang ama ng aking mga anak. Hindi nila isisiwalat ang anumang kasalukuyang impormasyon tungkol sa akin o sa aking sitwasyon. Ang aking mga anak ang aking mundo. At kahit wala silang ama, ako ang kanilang magiging ama't ina. Higit sa lahat, mayroon silang ina na nagmamalasakit, nagbibigay ng higit na yakap at suporta kaysa sa kanilang kinakailangan. Ay kung malaman ni Marcos ang tungkol sa mga anak ko, dahil hindi sila dapat madamay sa drama ng buhay niya. Lalo nung hindi niya pinili na dumating sila sa buhay niya. Ginawa ko. Nagpasya akong ingatan ko ang mga bata. Wala siyang choice at sa totoo lang, hindi ko siya binigyan. Iniligtas ko sa kanya ang lahat ng drama at abala ng isang sitwasyong idudulot niya sa akin. Hindi ko napagtanto noong gabing iyon na siya ay isang multi-billionaire. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol kay Lucius at Lucas, ay malamang na isipin niya nagsisinungaling ako. Ang kaisipang iyon ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa aking mga anak, ay hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Naisip ko na hindi makakasakit sa kanya
Ang hindi hindi niya malalaman. Imagine, kung malaman ng media na ang isang engaged soon-to-be married, multi-billionaire, ay may one-night stand sa isang ballet dancer na buntis ng kambal. Mababaliw sila. Kaya hito ako, nasa southern Spain, kasama ang aking mga magulang at ang aking magagandang anak na nakaupo sa tabi ng pool. Parehong alam ni na Lucius at Lucas na ang pool ay isang lugar na maaari lamang nilang puntahan kung may matanda. Confident ako sa kakayahan nilang lumangoy dahil may mga lessons sila at tinuturuan sila ng survival para sa mga sitwasyong iyon. Pero hindi pa rin ako pumapayag na lumangoy sila na wala ako o ang lolo't lola nila. Mama, please, pwede ba kami mag-swimming ni Lucas? Pa-cute na tanong ni Lucius. Oo naman. Hayaan mong kunan ko kayong dalawa ng float. Naka-blue and white stripe bikini si Lucius. And si Lucas naman ay nakasuot ng blue board shorts. Gustong gusto ko kapag ako at ang aking mga maliliit na pamilya ay pinagsama. Napaka-cute nito. Naglalakad ako papunta sa pool house. Kumuha ng 2 pool tubes, ilang driving stick, at some blow-up fishes o lilos. Pagbalik ko, umiinom ng aking mga anak mula sa kahon ng juice. Sinisipa ang kanilang mga binti sa pool dahil upang magsaboy sila ng tubig kung saan-saan. Napahagik-gik ako. Ang cute nila. Itinapon ko ang koleksyon ng mga laruan sa pool at nagkalat sila kung saan-saan. Nasasabik ang mga anak ko at diretsyong tumalon. Sinundan ko sila pero sa halip ay pinili ko ang hagdan. Sina Lucas at Lucius ay parehong may pool tube sa ilalim ng kanilang mga braso para sa suporta. Bagamat sila ay 3 taon lamang, sila ay napaka-water confident. Maaari silang parehong lumangoy nang walang tulong at kumpiyansa na sumisid upang makuha ang mga diving stick at sa pamamagitan ng mga hook. Natatakot ako na baka isang araw ay tatakbo sila sa pool, mahulog at malunod. Naniniwala ako sa pag-iwas at pag-aaral na lumangoy ay magbibigay sa kanila ng dagdag nilang minuto kung nahihirapan sila. Ang mga minutong iyon ay maaaring magligtas sa kanilang buhay. Lahat kami ay naglalaro at naglalaro. At kahit kailan, hindi ako naging masaya. Ang kulang na lang sa buhay ko ay isang kasama. Mayroon akong matatag na trabaho sa isang lokal na hotel na tumutugon ng mga mayayaman at sikat na nagbabayad ng napakahusay. I ran the risk to meet Marcos there, but my friend Harit and Javier, which are now married and expecting their first child, always wire me if he is in the area para iwasan ko siya. Sila ang aking lifeline. Ipinapaalam nila sa akin ang lahat, mula sa date ng pagdating niya, hanggang sa mga lugar na pupuntahan niya hanggang sa araw na aalis siya. Ngayon ay linggo, at bukas ay pumapasok ang aking mga anak sa kanilang unang araw sa paaralan. Half days lang sila ngayon dahil kindergarten sila, dahil medyo bata pa. Pero single mother ako, na may full-time na trabaho, at lang bata na wala pang 5 taong gulang. Hanggang ngayon ay binabantayan sila ng aking mga magulang araw-araw, sa nakalipas na 2 taon. Nagpahinga ako ng 1 taon nung ipinanganak ko sina. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho ako Lunes hanggang Sabado. Hindi ako nakatira sa aking mga magulang dahil ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay nag-aalok ng mga apartment para sa mga empleyado. At dahil ako ay mabuting kaibigan ng may-ari / manager, si Ma, ako ay nakatira ng libre sa apartment ng hotel. Ang aking mga anak ay nakakuha ng almusal at tanghalian ng libre. Kung kailangan ko ng daycare, nakakakuha ako ng 30 hours na libre.
bawat bata sa isang linggo. Ang pagiging kaibigan ni Mac ay kahanga-hanga. Napakalaki ng naitulong niya sa akin at ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Kapag tapos na kami maglaro, pagkatapos naming maglaro, kumain kami ng hapunan sa bahay ng aking mga magulang bago bumalik sa hotel. Ako ay matatas ng 5 wika: Ingles, Aleman, Espanyol, Pranses, at Italiano. Ang aking mga anak ay bata pa ngunit alam na nila ang Ingles at Espanyol. Minsan ay nahalo nila ito. At ibinabato ang mga random na salitang Espanyol kung hindi nila maisip ang Ingles at vice versa. Nag-aaral sila sa isang paaralang nagsasalita ng Espanyol at may kalakip na international na sistema sa pag-aaral. Ang paglipat ko sa Spain ay ang pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buhay ko. Mac! Ang aking mga anak ay sumisigaw at tumakbo sa lobby ng hotel upang salubungin si Mac sa reception area. Siya ay halos isang tiyuhin sa kanila. Guess what? Uncle Mac! Sabay-sabay na sigaw ni na Lucas at Lucius habang tumagilid si Mac at ibinuhat silang dalawa. Naiwan akong kunin ang mga backpack nila na nalaglag habang tumakbo sa lobby. At pinuntahan ko sila. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.